Ang hahaluan nyo lang po is yung titimplahan nyo ngayon. Yung mga ipapakain nyo, ipapainom nyo, yun yung ihalo nyo sa tubig nila. Halos kadugtong din po to mga bulinaw. Doon yung mga bulinaw. Doon naman ang burgos. Yan ang laki oh. Pero kanina na yan. Napakaganda ng view. May mga maliliit din na isda. Dito tayo ngayon sa Alaminos Market. Yan, ang lalaki ng mga lobster nila dyan. Mga malimang. Ito po yung kanilang beach. Ganda. Napakaganda. Napakaliwalas, napakatahimik. Kukunti lang po yung mga maliliit. So ito, bali nakakuha na po tayo ng molasses. Ito nagkakarga to ng mga 20 kilos. Kaya naman ng 25 pero hindi natin pwedeng isagad. So yun, 5. So 100 na po itong mga mineral kilos. Pero pag sinalin baka mga nasa 98 lang. Kaya ito nandito yung ibang nandito yung iba. Ano na lang, sinobrahan na lang natin. Bali yung drum niya 180 kilos. Tapos nagsobra lang tayo ng 20 kilos para sigurado. Andito na tayo sa may part ng Anapao. Malapit na po tayo sa Agno, Pangasinan. So dito na po tayo sa may part ng Agno. Dito na tayo sa ating location para mag-deliver ng molasses. Tara. Bali ito po yung ating mga isasalin sa kanyang drum dito. Ito po yung dati nating kinarga na dating dito. Ngayon ay ubos na. Bali yung huli natin na deliver po dito is mga December 18. December 17, 2023. So ngayon nag-deliver po ulit tayo ngayon April 6. 3 months lang po nila yung ganitong drum, 180 liters, 180 kilos. Saan po ba nila ito ginagamit? So ito po isang hardware dito sa Agno. Ginagamit po nila to para sa kanilang hollow blocks. Hinahalo po nila ito sa kanilang hollow blocksan. Hello Nay! Morning po! Hinahalo nila yung molasses sa kanilang hollow blocksan para daw tumibay. Madami pong gamit ang molasses. Pwede sa hayop, pwede sa hollow blocks. Client na po natin sila, so ito na po yung parang pang fourth deliver natin sa kanila. Yan, 180 kilos yung ikakarga. Pero dahil madaming didikit dito sa plastic, nagsobra na ako. Nagdagdag na ako ng 20 kilos, so 200 kilos na po to. Hawakan na.
Bali ito, napuno na po natin. Bali ito na po yung max niya. Sobra pa nga po to kasi 180 kilos lang po yung order. Hanggang 180 lang din to mga nandito. Sinobrahan na po natin ng 20 kilos. Dahil yung iba, dumidikit pa doon sa mga plastic. So yun, natry ko na din po dati yun. Yung saktong 180 yung kinuha ko, tapos ikinarga ko dito. Medyo kumulang pa sa 180, nandito dati yun. Oh no! Ako pa yung abonado. So ngayon, nagsobra na lang ako. Okay na yun. At free na natin kay kuya yun. Yan. Bali ito, hugasan na lang natin ng tubig. Para yun na lang yung una nilang ihahalo sa kanilang hollow blocks. Itong purong molasses ito, huwag nyo pong hahaluan ito ng tubig. Wala naman pong expiration ang molasses. Kumbaga parang sa alak. The more na matagal, mas okay. So wala pong expired ang molasses hanggat wag nyong hahaluan ng kung ano-anong tubig or whatsoever ito. Ang hahaluan nyo lang po is yung titimplahan nyo ngayon. Yung mga ipapakain nyo, ipapainom nyo, yun yung ihalo nyo sa tubig nila. Mga alaga ninyo kung sa mga kambing o sa mga manok. Yan po. So ito, huhugasan. Yung mapaghuhugasan, yun na po yung una nilang ihalo sa kanilang hollow blocks. Para hindi pa magalaw to. Dahil sayang din naman, magkahalo din sila ng may tubig. Yan na lang. At least magagamit agad. Kasi through my experience po, yung ganitong Wilkins na may halong tubig, 1 week lang maaamoy mo na yung difference. Medyo maasim-asim na parang panis na yung molasses ninyo. Unlike po sa ganito, yung purong-puro, talaga pong umabot pa po isang taon na isang taon pa po, hindi pa po nasisira. Yan, kasama po natin ngayon si Mother Eng, Rafaela. Shout out to the Bulacan. Saan sa Bulacan, Maeng? Shout out sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, Towerville. So ito, maluwang po yung nila dito, yung space nila dito. Parang sila po lang po yung may hardware dito sa Agno na part nito magsaysay. Bali yan, paakyat na po yan is diretso na po ng beach yan. So mamaya pupunta tayo ng beach. Diretso po tayo sa beach mamaya, papalamig lang saglit. May pakain mo. May halo mo na. Para mapapanis na po siya. Hindi mo pang ginamit. Gumagawa po siya ng hollow blocks. Hinahalo nila. Bali yung ratio po nito, yung isang halo ng semento nila, isang bag ng semento is isang lata ng 555 sardines. Ganun kadami lang yung ihalo mo na molasses doon. Ang patibay ng kumahan. So ito po yung paggawa nila ng hollow blocks. Yan, mixer nila. Tapos yung mga hollow blocks nila. Malakas yung hollow blocks po nila dito. Hindi na nga daw na na-stockan. Hindi, wow. Wala silang stock, puro lahat sold out. May isa silang kalaban ng hollow blocks dun sa kabila. Hollow blocks lang. Pero mas madami daw kumukuha dito at mas matitibay yung kanyang hollow blocks. Shout out sa Jero. Yan. Sa YouTube channel. Shout out sa Jumar Hardware, yung mga gumagawa ng hollow blocks sa Agno, Pangasinan. So yun, natapos na po tayo magkarga magsalin sa kanilang drum. Pahinga lang konti at pupunta na tayo doon sa beach. Sana para magpalamig at tutingin ng isda kung may mabibili tayong isda doon. Naka-ready na natin yung ating cooler. So madami pong gamit yung ating molasses. Pwede sa hayop, pwede sa mga hollow blocks, pwede din po sa mga halaman, fertilizer. Yun po yung mga sinasabi ng mga bumibili sa akin. Yan. So pupunta po tayo ngayon sa beach para tumingin ng isda at magpalamig. Pero kung wala tayong mabili doon tayo sa Alaminos bibili. Yun. Yan na po si Madam, siya po yung may-ari ng hardware. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Okay po. Thank you. Bilangin ko lang po ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tama mo. Awan po kami ni December ginaude. December 17. Kasi birthday nung batang kasama namin noon. Kaya maalala ko, sabi ko, ilang buwan lang? 3 buwan. January, February, March. April, ay, 3 to 4 months nyo pala. Di-deliver na agad sila ng mga hollow blocks at saka mga buhangin. Halos hindi na nga daw po tumitigil tong production nila dahil sunod-sunod ang kanilang order. Yan, so pupunta na po tayo ngayon sa Agno Beach para tignan kung may mga tindang isda dyan at tayo ay makapamili. Pero kung wala na po tayong madadatnan dahil anong oras na din po, 7:55, alas 8 na po, baka sa Alaminos na tayo bibili. Papalamig na lang po tayo dyan. Tara. So approaching po tayo sa Tomok Beach. Yun po yung tawag nila dito sa beach nila dito sa Agno. Sa tingin ko po yung kotse may hirapan dumaan niyo. Dahil makatali po yung pagkarap road niya. Buti nakapick up tayo. Dito na po tayo ngayon sa Tomok Beach. Dito sa Agno. Yan. May mga facilities naman po dito ng mga cottages. Pwede naman po mag-overnight dito pero yung mag-tent ka lang, mga ganun. Saka may kuryente naman daw po dito. Yan. Ngayon, magti-tent lang po kayo. Wala pong maayos na tulugan dito na parang hotel o may aircon. Tapos may CR din po doon sa gitna. Yan. Ito po yung kanilang beach. Ganda. Napakaganda, napakaliwalas, napakatahimik. Kukunti lang po ang mga naliligo dito dahil masyadong maloob at yung daan is mahirap pasukin. Yan, wala na atang isda na mabili. Tanong oras na. Oh no! White sand din po siya. Pag high tide po siya, umaabot po siya dito. Dito. Yan. At least ito medyo pwede na din po to pang bata. May mga malalalim din na part, yung mga butas. Ang ganda din po dito at may lilim sa likod ng mga bato na to. Wala nga lang pong signal dito. Yung globe at saka dito ko na SIM, wala pong signal parehas. Oh no! Yan, ito malalim din to na part hanggang tuhod. May mga maliliit din na isda. Okay, may maganda ding isla doon. Napakatahimik po dito. Kukunti lang po kasi ang mga nagsiswimming dito. Nakakaalam sa likuan na to. Napakaganda ng view. Unique. May mga umbrella rack din dyan. Mga yan. Pwedeng silungan. Doon, may nanguhuli din po ng isda. Dalawa. Tingnan natin mamaya kung malalaki yung isda nila at kung pwede natin bilhin. Halos kadugtong din po ito mga bulinaw. Doon yung mga bulinaw. Doon naman ang burgos. Yan. Mga malalalim po yan na part. Hindi naman ganun kalalim, sakto lang, makakaligo ka na din. Saka natin, pag-11 na. What? Sadya natin dito yung pagdi-deliver ng molasses. Free na lang natin tong pagligo sa the beach. So ito po, no, may mga cottage po dito. Bali madami po. Ito po per isang cottage is ranging 300 to 500 pesos. Depende po sa season. Kung ganitong wala naman po ganong katao-tao, yan, 300 pesos. Pero pag yung mga peak season daw po, yung mga mahal na araw, ganun 500.
Pwede rin pong matulog dito, mag-tent kayo, magdala kayo ng tent. Bonfire, pwede naman po. Hindi naman po ganun ka-stricto dito. Ate Josephine, siya po ang hanapin nyo dito sa Tamok Beach. Siya po yung may cottage nito. Dami. So hindi po kayo problema. Mga may 10 ano pala siya. Kasama pa doon sa kabila. Nakita mo sa kabila? Ah, hindi pa ako nakapasyal doon ate. Yung Ah, okay. O, sige, si Ate Josephine na lang po ang hanapin nyo dito sa Tamok Beach. Pagka pumisto kayo dito, marami po siyang cottage. May CR din po dyan. At saka may tubig yan. O, yan. Maganda po dito. Malilim, tahimik. Yan. May mga konting music ka lang na maririnig doon. Iba din kasi yung may-ari doon sa kabila. So, dito pwedeng mag-tent. Di ba, ate? Mag-tent. Matulog. Same price pa rin yan, ate, no? So 1,000 daw yung 24 hours na pag-stay nyo dito. Okay na din at maganda. Hindi naman madaming lamok dito, ate. ay wala naman. Wala pa akong natingnan lang mo. Wala pa akong naramdaman. Saka pwede naman mag-bonfire kaya maganda. Madaming mga kahoy din dito. Ayan. So tara na po. Stop over muna tayo sa Along the Rod. Kain muna tayo. Ito masarap po dito sa kainan na to. Sarap yung kilawing kambing nila dito. Along the Rod, bago bypass ng Alaminos. Yun yung bypass, tabi ng LTO. So dito tayo ngayon sa Alaminos Market. Yan, lalaki ng mga lobster nila dyan, mga malimango. Yan, hipon, pusit, lobster, fresh na fresh. Bali kumukuha tayo dito ng hipon na malalaki ito. Yan lang. Ah. 350 lang. Tama natin. Ano lang yun? 350 lang nalaga. Kulang po. Yan ang laki oh. Pero kanina na yan. May 1 kilo nga tato yan. 1 kilo yan sa isa. Oh, laki ah. Oh no. May mga tilapia din sila, mga common lobster. Ang mahal. Isang kainan. What? Isda yung mga nandito. So tara na po. Pauwi na po tayo. See you in my next vlog.